Pero bitaw, so maraming salamat sa ato mga guests, no? Maraming salamat. Ma'am Catherine De La Rey, ma'am, after a year, kung wala tayo nagkita. Finally, you're here, ma'am. Hello, good Yes. morning everyone. Long time no see, but Gani. now it's good to see you again. Yes. Pasensya jud mo nag-cancel ko usahay kay matimingan na na mag-schedule og conference. So, may buntag sa tanan og may buntag sad sa mga kauban diri sa panel. Yes. Sabi na ako nagluod, nagali ka, ma'am. Ay wala ma'am, wala jud na sa kuan ng manluod. Okay, thank you so much, ma'am. And we also have our spokes o ang ato ang Assistant Teacher Director ng COMELEC 11, Attorney Gayan Marables, ma'am. Kaya info si ma'am karon. Good morning. Yes. Good morning, everyone. I-announce lang ako na we will be launching our automated counting machine starting December 2. So, ito mga kaubanan sa COMELEC, starting dito sa mga munisipyo, hangtod sa probinsya, hangtod sa regional office, we'll be conducting a voting process and ACM demonstration. So, invite na mo, friends of the media, media friends, na we will be having our ACM demonstration on Monday sa regional office namo dito sa Mindanao Hub at 10 o'clock in the morning. So you will have a first-hand experience of our new machine. Yay! Okay. Yes. So, and dapat i-scrutinize na nato kung naabagin siya. Yes, and also Pikas. So, mag fill up mo sa ballot, and at the same time you will feed it to the machine. And of course, you will know also kung kasi na ay mga new features ang machine karon na makita na wala previously. At least you will have a first-hand experience of it. I guess that would be all. Thank you. okay, thank you, attorney. And also, long time no see po ni, murag tuig na po, wala na ito nakauba, no? Kaya murag last time, murag December yata to, busing, no? Ha? Na ba siya? Okay. RD, NTC 11, Sir Nelson Cañete. RD, good morning. Good morning, Madam Chair. May buntag yung tanan, nalimot kasi sa musayog are. So may buntag sa tanan. Salamat, Bossing. And also, we have our Chief ng DPAW, ng 10th ID spokes din, Major Ruben Gadot. Sir, good morning. Good morning, ma'am, and good morning sa ato ang tanan. Labi na gid sa ato ang Davao Peace and Security Press Corps ug sa other media practitioners nga naa diri ron ug sa atong mga tigsubaybay aning press ko na to, ma'am, every Wednesday. Mayong buntag. Okay, I think na-update na ka, Bossing, no? Di ba nag-inform mo sa mga nag-change sa itong Davao Peace because kamo ba itong AFP-PNP press for mga sinauna? Kaya no, yes. Yeah, malala. Okay. Sige, i-recognize na nato itong mga kauban, Tomas, sa Chronicles. So also we have UNTV, na ba kay reporter Mel? No, Mel. And si Bebot, tapos si Jandy, ang kauban. And we also have Norly, si Jason sa PTV, and Sunstar. Maraming salamat. And of course, Gib, no, sa mga brigada, News FM, and si Julius. And Bongo Danica, dito po. Yan, Miss Danica, hello. Kaway-kaway naman. Carlo ng Kadampan Digital, Rodray, Lolong ng Matic. Yan si Miss Karin ng Agilan News Network, Berchan, Louis. Andito si Karin sa RMN. And Jobet ng XFM, Marvin. Aba si Marvin? Naala si nagtabi silang dalawa. Si sa RMN, si Don. Hi Don. RA, Minde News, maraming salamat. And sumradyo si John Francis, John De Bello sa Tribune, tama. Armando ng Radyo Pilipinas. Si Dodong Pantaleon ng RMN, si Julius Paco, Brigada, tapos na. Okay, so yan po sila yung nakasama natin this morning. Yes, unahon sa nato atong security, ma'am. Sa Davao Region, unsay mahimong impact sa pagka-transfer sa 65 policemen din sa Davao Region? 65. Okay. The whole Davao region remains peaceful, and then ang pagka-reassign
sa 65 PNP personnel sa other regions, dili ni siya makaapekto sa current peace and security na gina-enjoy sa community sa Davao Region. Dili makahamper sa amo ang ongoing na mga police operational operations and law enforcement activities. So, walay ka ba dapat kabalakan ang komunidad sa Davao Region? Tungod kay ang reassignment atong 65 ka PNP personnel padulong sa Pro 2, Pro Car, Memaropa, and Pro 5, kay part lang po na siya sa amo ang regular na mga kanang procedures ba nga ma-reassign kay national in scope ang Philippine National Police. So, pwede may ma-reassign bisag asa sa whole Philippines and anytime. And then, dili to siya in any way related sa politika kay earlier pa, nanay request ang Police General Office 11 to transfer those personnel sa Camp Crame. Pero wala to siya na-approve, so na-process, after sa process na-implement, na timing lang jud nga at the height of issues, no, political issues nga ligawas ang implementation, effective November 25, ang ilang reassignment sana na hisgot na-mention na nako ng mga region. So, ang community sa Davao, walay dapat kabalakan, hanay paghihapon ang ato ang mga security plan para sa mga butay na Christmas, pagsugod sa New Year, o ginapangandaman na pud namo ang umabutay na national and local elections. So, mo daghang salamat. Okay, yes ma'am, before ka balikan ako, ma'am, no? Din sa kay Sir Ruben Gadot. Sir, what about sa ato ang AFP, because natay kasikas gamay, no? O gamay dako, or sa ba na ato mga kasikas karon, unsa karon ang atong mandatos ni content. Yes, ma'am. As far as the joint operational area of the 10th Infantry Division is concerned, same sa last na to update last week. And since the year of 2022, nagpabilin nga insurgency free ang ato ang Davao Region. And kung for the information of other people na wala pa nato na-inform nga, last week nakapag-inform ta na aside from Region 11, we have declared parts of Southern Bukidnon as municipalities that are insurgency free, no, currently, no. Natay San Fernando, Bukidnon, Damulog, Kadingilan, and ang nadungag karon, no, latest is kining atong Kibawi, the 5th municipality of Southern Bukidnon, no, declared insurgency free. So mo ni siya atong pinaka-latest development, ma'am, sa area. And now currently, aside sa ato ang task to maintain the peace and order situation, no, atong natagamtaman diri sa atong joint operational area, gahikay karon ang 10th Infantry Division kay tungod atong latest na joint accomplishment sa AFP and PNP pagdakop ni Ruel Villanueva Cabalis, no, ang known na Secretary of Southern Mindanao Regional Party Committee, and other two members of the SMRC, remnants of the SMRC, ginahikay sa 10th ID karon ang ato ang mga documentary requirements and to satisfy yung ating parameters in the dismantling of the whole Southern Mindanao Regional Committee. If given a chance nga ma-accomplish na to ni siya within the year, no, kita ang isa na pod, no, sa aside sa regional level na insurgency free, kita po ng una nga makapag-dismantle og isa ka regional party committee, no, unit sa ato ang CPP-NP in the confronted threats, no. So mo ni atong ginahikay karon, ma'am, with the neutralization, no, ng ato ang SMRC secretary. So with that, nagpabilin gihapon na mga ato ang mga focus military operations, particularly ang ato ang mga localized peace engagements sa lugar under ning sila tanan, no, ang ato ang military operations and civil military related activities sa ato ang peace, law enforcement and development support operation. Yes, ma'am. Okay, thank you, sir. Parang hindi mo pa nasagot yung pinaka main later na. Okay, sige sa, diri sa ato ang NDC 11, sir. Nelson, give us muna update, sir, sa atong agency
unsa na bagyo ang ato ang mga simpacts, anong naagid gihapon, parang wala namang nangyari, may mga scams pa rin. Sir, go ahead, Arnie. Pati gani ko, gipadalhan gani ko mga scam messages. Kunya, ang utan na ko, asa man ako ni reklamo, ha? May gani mo, kay makareklamo mo kami, di na may kareklamo. So, kining sa mga scam na to, in fact, doon na ito'y pasalig si Senador Po that they will review the law on the SIM card registration. Kay basig nga yung mga loopholes ito, ilabi na nga nagabangga sila sa kining Data Privacy Act. Now, daghang reklamo dito sa amo na na-scam sila mo ni nga number, pagpadala na mo sa among central office, ang record na sa mga telco. Ang telco dili basta-basta mo hatag og record because of the data privacy law. Mao na ang nahimong problema. Now, ila pa na po ni siya nga plansahon sa pagkakaroon para po nga mahapom din siya. Pero hangtod karon nagapadayon ng SIM card registration tungod kay kung mopalit kag bagong SIM card karon kinahanglan i-register gyud mo siya. Pero ang gikabisihan sa among opisina karon kining validation namo sa mga internet signal considering gamiton man nato ni sa eleksyon para makarecommend pa mi kung asa ang mga areas nga medyo may problema ta sa internet signal nga tuwa dito ang mga precinct nahimutang para I think siguro ma-explain ni attorney Onya nga nung kinahanglan og internet ang kining atong eleksyon. So region-wide na gikan pa ni atong Agosto na namigihimong validation and we already submitted the report in the central office para nga mo coordinate sila with the telco. So far unya karon pod nga tuig nakandak na mo ang among mobile licensing sa the whole area of Region 11 and we were able to collect almost 2 million pesos in terms of licenses, payments, licenses, permits, and certifications. So pagkakaroon, maura sa akin na last Monday, nag-pre-bid conference namin para mahuman na to ang building sa NTC, which is dedicated to all clients and to the Filipino people ang kining among building. Kinihanglan mahuman kining building next year tungod kay NTC ni siya. Nelson T. Cañete. Mahuman na siya niya dako kay ng NTC din. So far, napa may mga ubang pa mga ginhimo, ilabi na sa mga uhong karon nga mga broadcast ni Tumaw tungod kay there will be 2 elections next year. So, naamag yung may pangutana na, adi lang ko maguna-una. So, kato lang sa ang update na ko. Maraming salamat, Sir Nelson Cañete. May nalakiwa si Dodong Atilio kung na si Dodong Panting pagkarayo tagid. Okay, Attorney Gay and Morables, ma'am. Yes, ano ma-expect natin during sa tawagan niya ito Monday, ma'am? Education. Yung sa Next, sa December, yung Education Forum, di ba? You were planning to conduct with the Comelec Chair? Yes. Initially, kato nag-invite ko kay Ma'am Ruth because my plan kasi si Chair of coming here in Davao City and mag-attend sa amo ang voter education sa mga first-time voters na to din sa City High, Davao City National High School. And kaya nag-invite karon this is an open invitation for everyone na magpa-press con si Chair on December 7 sa City High siguro mga 10 in the morning. Oo. And also, this is also an open invitation for everyone, meet your friends nato to attend our launching or kick-off sa ato ang kanang voting procedure sa ato ang new ACM machine, sa automated counting machine nato. You will have a first-hand experience. Kamo gyud ang first nga makakita dere. Although this is a national activity, ang ato pong mga election officers
they will be having their ACM demonstration sa kick-off, so launching dito sa ilahang mga Monday convocation, sa ilahang mga flag ceremony activity, sa ilahang tagsa-tagsa ka mga munisipyo o mga syudad. And sa province also, sa probinsya po sa Monday convocation. So gihimo ni sa COMELEC kay para ma-reach gyud ang tanang tao, mapakita nato ang makina nga bag-o nga naay mga features na gipangayo sa mga tao nga wala previously sa amo ang machines na ginagamit during elections. Karon manggod naanay checks sa voting. Makita nito ang summary sa vote, so ma-compare na ang data. Makita na right after sa voting kasi naamantay katong gitawag og VVPAT, katong voter verification audit trail report. A paper trail, yeah, VVPAT. Yeah. So makita na dito right after kasi sa una walay checking. So katong resibo nga makita ninyo, ibutang lang to siya sa sulod sa ballot box. But right now, isa-isahon to siya og scan. So makumpara kung how many number of ballots ang nagamit and as to the number of VVPAT na print, and makita dito ang summary sa votes na nakuha sa mga kandidato. So dito pa lang daan sa presinto, ma-verify na daan ang number of votes for that particular presinto. So katong mga watchers, at least makita na nila ay ma-verify na dayon. And that is also one of the features na di panghambog karon sa new provider sa makina nato. Kay gi-request yun siya sa COMELEC kay mo daw ning ipangayo sa mga tao para ma-verify. That's for transparency. Yun ang yun ang ano ng COMELEC na very transparent talaga tayo na as early as the end of the voting, we will know already sa result per presinto. So yun, isa yun sa mga features, and you will see it later during our yung sa ACM demonstration nato. We deemed it also necessary na i-invite mo kasi mas far ang inyong reach as to information dissemination. Kaya nauna talaga ang media. For Region 11 only kasi we decided here in Region 11 na unahin namin ang media para makatulong, para makatabang sa AMUA in information dissemination. And right after the launching, of course, ang atuang offices of the election officers will be very, very busy katunang voting process, katunang voter education, together with the ACM, katong makina, mag-adto sila sa kada barangay sa ilahang mga munisipyo. Ilagyod ng adtuon para mag-conduct og voter education para maabot gid nato ang pinakalayo nga mga barangay ug tudluan nato ang atuang mga botante on the correct process of filling out the ballots, yung mag-shade sa ballots, mag-feed sa ballot, and at the same time, makita po dito ang procedure, katong transparency, katong sa VVPAT, makita tanan. So I guess from December until end of January, that would be yung pinaka core sa amo ang buhaton in preparation for next year's election. So voter education tayo starting December until end of January. Ang plano kasi sa COMELEC main, mag-start kami November, but then November kasi wala nag national convention man gud ang ato ang mga election officers. So wala siya nahimo na starting November mag-start na pud ni sa amo ang voter education with the new machine. So karon nagsiabot na amo ang mga makina for demo purposes. So by December 2, straight na gid na until January 31. Now if you have friends, mga grupo, mga organization na gusto magpa-demo sa amo ang makina, you just send us the request and we will gladly do the demo for you.
Yun ang gusto ni Chair para as much as possible taas og kanang makuan ang kuan ba ang kanang information, but the correct information on how to vote, the process, and of course you will know kung unsa ka nindot daw sa makina karon. Okay, so let's see. Let's find out on Monday, no? Okay, so before I yield the floor for question, unang sa kanini, dinisa ako kay Ma'am Kat De La Rey, Ma'am. The transfer is usual, but the question is the bulk of transferees, the police officers, na na-transfer to other regions, Ma'am. Is this unusual nga nahitabo sa history, sa Philippine National Police? Ikaduha, from Sir Rocky Silverio sa Davao Oriental, Ma'am, kung kauban po dito na media, kung naa ba daw expected na replacement, no, ang kadtong from Luzon police officers o policemen paingon din sa Region 11. Dili unusual ang Samoa ang reassignment and even sa number. Kay depende man na sa insurgency sa service, and then ang kadto siya na transfer na request po dito sa Police Regional Office 11, and then agi man yun og proseso na timingan lang kadto na day ang effectivity o ang paggawa sa order. As to the question kung hulipan ba sila og other officers or mga PNCOs galing sa ubang region, as of today wala pa information, no? Pero syempre ang tuyok rigudon man yun lang officers, so definitely merong yun ay mapuli sa ilaha, pero dili lang po ta kabalo kung asa na region gikan, not necessarily nga Luzon. Pwede ra po gikan sa Mindanao or sa Visayas. Ang kuan naman po ana ang mag-decide ang Camp Crame naman po, or kung naapod may request po na officers gikan sa ubang region, pwede po na siya buhaton. So dapat dili kabalakan ang kato na movement kay regular na siya sa amo ang organization. Thank you, ma'am. Kay Sir Gadot, Sir, another question. There were reports of CTG remnant sightings sa vicinity sa Davao Oriental. Unsa ni siya ka tinuod? Sir Gadot, nakikinig ngayon o monitoring karon ang Dabawen News TV sa Mati. Kay Sir Rocky. Go ahead, sir. Yes, ma'am, no. Natay mga for validation, no, nga mga reports nga madawatan, but of course di wala pa nato na siya ma-confirm, no. Kung naman tay mga operations food good sa atuang area, kung asa nga makapag-create po siya, no, sa mga atong katawhan nga na mga movements, but as of now under validation pa ni siya tanan. But if ever man nga monitor nato na ni mga anang kalihokan, no, di lang ta kabalaka, no, kay dili na mo maano diri, no, ma-disclose ang mga strategy sa ato ang mga military operations, but of course everything is ano na siya naka-plan out na siya, no, every movement asa na mo padtuon ng kontra while conducting focused military operation, asa na mo sila paano namin mga certain strategies pag-abot sa operations. So ang ato ang ma-ensure lang gid diri nga naay mga tropa ta, no, nga nakatutok aning mga tawhana, no. Part sa ato ang mission aside from the remnants, no, na terminato gibalik-balik diri nga gamay na lang ni sila, and now currently naisgot na ganin ako ganina nga we are now compiling yung mga requirements na lang, ma'am, para sa ilang dismantling, no. So sa tibuok SMRC na gid ni siya. So mo gito siya nga ato ang ginalihok karon. Karon kung na may mga portions dito sa ato ang mission statement, na mga fact, na mga part dito sustainment of cleared areas, no. So kailangan lang nato i-sustain ang cleared areas, ug ang third part dito sa mga mission statement is destruction, no, or i-destroy or support the destruction of those adjacent armed threat groups, no. Kini akong ulit-ulit kaning North Central Mindanao Regional Committee diri sa parting Bukidnon pasulod, o sa Southern Caraga kani nga to ang Northeastern Mindanao Committee, no. So na mga natin gina-monitor, but wala pa tay validation. So usually ang reports natay madawat
pa to validate. So ang atong ma-ensure lang dili lang maguri ang tao, no, kay walay laing gibuhat ang PNID, no, ever since its establishment from 2006, no, confronting 16 guerrilla fronts, 9 vertical units, and 5 sub-regional committees. All of that are being dismantled or dissolved. Ang atong gina-confront na lang karon is the leadership of those guerrilla fronts and vertical units nga pa isa-isa nga nagtigom-tigom, nga nagtago-tago to preserve their force. And even sa situation nga gina-evade nila nga ato ang mga tropa, no, mahit gyapon na to sila in terms sa ato ang joint operation sa PNP. Recently lang, last month, padakpan na to si Porfirio Tuna, no, second DepSec. Nung niaging mga semana lang, ang mismong secretary sa SMRC, no, si Kaaman, Roel Cabales. So, muliyok sila, posible, no, mamonitor sila, no. Kaya kung atong tanawon, sulod man to sa Region 11 na dakpan si Porfirio Tuna, sa baba man buto, sa Cotabato City man buto na dakpan si Kaaman. So, if ever lang mo naog sila, no, mo salig lang ta dato ang kapulisan sa atong sunduluan nga naa na siya mga purpose tanan. But of course kinahanglan namang participation sa community o dako kami pasalamat nga naay mga ani, no, naga-report, no, even sa ato ang during the time sa atong press con ay nagaabot nga report nga nay mga anak. So makita na to ang tao naga-participate gyud mo na nga to ang mas kinahanglan karon para mas bugan pa ginato ang resurgence or recovery efforts nila. Okay, thank you, Major Gadot, sir. At this point, entertaining the questions. Nato si RA Colina ng Minda News and followed by Armando, Julius, tapos si Jason. Jason Paday, RA Jason Mando. Kay Ma'am Catherine, 3 questions lang po. First, unsa ang designation aning mga police officers nga na-transfer, because some are asking why of all police officers, why were they singled out and subjected to a reassignment? And second question, you said that there's nothing political about their reassignment. And there was in fact a request earlier made to the PNP. May we know when was the request for their reassignment made, and why did the PRO 11 make such a request? Thank you, ma'am. Okay, thank you, sir. Kanina mga PNP personnel na na-reassign to other regions, mo ni silang katong nag-undergo og moto proprio investigation tungod atong operations against illegal drugs nga namatay. Appeal din ha ang mga station commanders na na-relieve tungod kay nasulta nga doble ilahang blatter, and other officers and PNCOs nga naay cases and under investigation. And then naghanmo mi og request sometime in August pa, no, ang request for their transfer sa Camp Crame. And then syempre proseso man na siya, daghan man nag-agian. So nigawas ang ilahang order dated November 25, effective pud siya November 25 ang ilahang transfer sa laing mga regions. So dili ni siya link na timingan lang jud nga nigawas ang ilahang order at the height sa controversy sa politika nato sa ato ang nasod. Pero kanina mga movement regular ni sa mua, dili ni siya ingon na kanang bag-o, kay bisag ikaw nga i-reassign normal nga wala ka kabalo nga na-relieve na day ka sa imong assignment karon kay mabalhin na ka sa lain ng mga unit. So Philippine National Police is national in scope, so pwede ni matransfer anywhere, pwede po ni matransfer anytime. Pero ako lang assure sa community sa Davao Region na wala mo'y dapat kabalakan sa maong mga reassignment, kaya dili man kaniganing mahamper ang amo ang mga ongoing activities para ma-maintain ang peace and order nga gina-enjoy sa Davao Region. Good morning po once again. To RD Nelson, sir, nag-conduct na tawag katong testing sa signal, no, sa mga areas diri sa Davao Region.
May we know, sir, sa inyong nasubmit po na report kung asa tong medyo na ay problema na areas po? Pag moingon tag internet signal, ginasukod na mo na siya. Nami gadget gamiton doon. Kay dili man ni mantika nga pag tunga slapad yun yung makitaan. So mao nang gagamit mi gadget. Now naay mga areas nga naa sila signal pero gamito nagduha ka tao wala na signal ang uban. Especially dito sa mga bukid-bukid yun nga mga area. Ug doon na pa yung mga areas nga wa gi signal. Pasalamat na kinaay mga P2P operators, sinitaw na itong point-to-point operators. They are private individuals nga nag-deal o business nga magnegosyo aning mga internet. So, naa sila. Pero kana sila, naara po sa mga area nga daghag balay. So, kato mga area nga minus kayo pamalay, lisod yun niya, naay mga eskwelahan na layo-layo po sa mga balay. So, di good maabot dito sa eskwelahan. Kaya nga mong ginabalidate, eskwelahan o ang barangay hall. Kaya ang barangay hall manggod na amanggoy mga submission nila sa mga report, na reklamo ni mga kapitan kay paperless na lagi pero ilagi na itaong i-type kay di man lang padala pa email or to internet. So gikan tong August na ay mga area, daghan ng area nga murag dili ta kuntinto sa internet signal kung kinihanglan yun nato ang parihog internet diri sa patag o diri sa mga urban areas sa mga katong pinaka-rural ang lisod unya tuwa bay daghang dito mga eskwelahan pod nga kinahanglan i-validate na mo pero for the meantime naa pa mi siguro sa less than 50% validation as far as the whole region is concerned. So we will do that hangtod siguro first quarter of next year para makumplito na mo ni. Then pagka siguro basig makapangayo kumbi og mga list of precincts sa Comelec para sa sa region para nga isa-isahon na mo to siya kadto para ma-validate po na mo ang ilang internet signal. More on sa provinces area ni sa Ardina. Tanan sir, apil na ang kuan, apil na ang Sarangani Island kay apil man yapon sa among jurisdiction. Kanang Sarangani may problema kita diha. Tungod kay murag isa lang ka tower sa isa ka telco ang naa. So hopefully through sa DICT naman po sila yung mga gamitong mga gadget nga kung magkulang ang internet, pwede po sila makaset up of emergency internet operations. Thank you po, RD. From Attorney Gayno, based from the statement of RD po, how adaptive yung new ACM natin, ma'am, when it comes to especially the internet connection on provinces, comparing also from the previous elections, ma'am? Yes, sir. Actually, yun, based dito sa experience naman before yung mga presinto na mahina talaga ang signal or walang signal dead spot talaga, ang Comelec karon ang kuan nila karon yung Starlink, sir. Starlink ang gamit karon for yung para sa transmission. And for those na ay mga signal, of course, yung mga telco pa rin. But ang ato ang mga canvassing centers, Starlink yun ang gamit. Kasi yun ang canvassing, doon na ang resulta sa lahat and then transmit doon sa taas. But yun nga, yung mga personnel ng Starlink, nagdiretso na sila. Kasi yung mga kasamahan natin sa wala daw nagbisita sa Ilaha. But na-plot na daw kung asa tong mga dead spot na kailangan talaga ng yung Starlink. Kasi before, dili Starlink ang magagamit katong parang Bigan. Yeah, Bigan ang gigamit before, which is very, very mahal, very expensive ang Bigan compared to Starlink. So yun ang gamit nila ngayon. So for the upcoming election, ma'am, Yes. yung internet connection will no more become a problem po. Yes. Hopefully, dili na siya problema.
Actually, before, kahit na naagit tayo mga areas nga dead spot, because of that biga, nakatransmit gihapon. Thank you po, ma'am. To 10th ID and to PRO po, kumusta yung, may number ba tayo when it comes to the security deployment natin for the 2025 midterm elections po? Thank you. For the 2025 local, national, and BARM elections, wala pa tayong number. Kay ginapanday pa man nato ang security plan. Magdepende man sa good sa pagsulta pod kung pila ka precinct and election areas ang ato ang bantayan. O katong mga hub i-designate sa COMELEC. So, mag-base po ta din ha. Pero rest assured na paningkamutan sa Philippine National Police na mamahimong successful ug peaceful ang paghahimuong local, national, and BARM elections 2025. During sa election, red alert yun na siya, sir. Ever since, bisag dili pa kayo controversial ang politika no sa ato ang lugar, red alert yun ni ana. Kaya para full force po ang atong deployment, kaya para kung nanat yung mga nasa area na pagin siya standby force. Same sir no sa ano kami actually pag election is more on augmentation. Naami particular nga mga deployments most likely go dito sa mga schools no sa mga gidas nga magamit na to as mga precinct no. Of course ang target nato dito is to address ang any threat ng pwede mahatag sa tuang CPGs. Sa karon kay wala man tay monitoring and wala pa pod na nahuman ang final planning kay sa PNP magumega mag-convene siya tong gitawag na GPSCC actually kasagaran og PPOC no, but GPSCC kani sa PNP ug sa military i-ma-identify nato ang mga kategory sa mga lugar and to include tong mga movements no sa katong mga pagdala sa mga gamit no natay mga deployments dira sa during that planning naka-specify gina dira kung pila ka tao ang kinahanglan sa PNP na ma-augment sa kada presinto kung sa nga presinto or center o sa katong sa movement even sa paghawa na dito sa area pagdala og mga equipment o paghawa natay mga deployments. So sa karon wala pa siya magwari na siya tanan sa PNP and in terms po sa tuang sa gidas wala pa dili pa na ka sayo ang deployment nato pag-abot sa threat to CPG sa atong mga election centers. Okay. Wala sa nato itong mga ato mga meninit. Pero mga tanag yapon ko. Anyways, kay Kuan dito sa kay Kuan mo kay Nelson. Sir, karon sir ba no in the age of internet no, napapatay mabantayan na kanang katong mga fly by night ng mga radio stations especially karon nga election. Broadcast naman yun. Ang kanang tanang broadcast nga moagi sa internet wala may jurisdiction Pero gini mga free to air lang kanang mga gipangtukod o bisan na sa asa ilabi na nga paingon sa eleksyon niya kinsa man nila no code kun dili mga politiko mga tao sa politiko para promotions nila sila pagalingon but this is illegal. So in fact nanay mga gipatuman namong mga cease and desist order para din para magpalong sila nga dili sila mogamit og frequency. So ang irony kay halos kada lungsod na anay mga broadcast station. Ang problema mo sa broadcast kanang transmitter mapalit ka magbo sa Shopee. I-deliver pa sa imong balay. Picturean pa yun ka. Nya sa una ang mga transmitter gikan na sa broadcast ikarga ginag-elf kidako man na karon makarga ra bata oy bugat gay nang 3 ka kilo siguro unya iagi ra Shopee unya ug imong i-on sa imong balay na kay antenna diya sa taas mutingog na siya mo nang nagka-problema po mi ang mga broadcast kay dili na mo tanan ma-inspect
Kinaas kwarto ang studio. Ang balay na sa sulod sa kwarto. Uroy o kuan kanang trespassing baya pa yung tao na o ka basta-basta sulod. So mao na nga mga gikaproblemahan unya tungod po daning internet bitaw mang-inspect mi pananglitan mati. Pagsulod pa na sa among sakyanan, oy, kuan na sila kanang group chat. Hoy pamalong mo kailangan na NTC. Yung daw man na mag-inspection kung nagpalong na. So mao na yung among problema unya ang NTC is only located in Davao City. Wala may mga satellite offices. So, mugawas pa lang ni at tugmati, pantukan pa lang, palungas sa inyo na diya. Kaya na po ito dito. Mao na nahitabo sa mga murag. Sana, cat and mouse bitaw nga style. Di po na mo pwedeng puyan ng usa ka lugar para lang yung atangan ng usa ka istasyon. Kaya portin naghanang mga istasyon na nagtingog karon. Kabalo mo kanang kagamay anang lungsod sa unahan sa Hagunoy o sa diha. Unahan sa Hagunoy, Gihing. Sulop. No, before sa Sulop. Padada. Duha ka istasyon ang naa dito. Unya ingon sila nga nagtukod sila istasyon kay pamagulingaw sir. Huwag kay lingaw din nagtungkit sa silingan. Hindi kay tukod kag istasyon. So kaning karon sir ba na wala na kay gabi nang kay pwede na sila maka-live for free diya sa Facebook. Mao na akong gi-advise sa ilaha. Gusto mo lang ka i-maintain na imong studio. Nya mag-live ka sa Facebook o YouTube. Ayaw gamit og kanang frequency. Kay kana manggug mo gamit ang frequency diya na mo sulod ang among jurisdiction. So sa karon na ba may nabantayan ng mga illegal na lagi hapon? Daghan. Diri kay sa Davao gani nakapasiragan imig upat. Na ang usas basurahan dito sa Carmen. Karon tuiga sir? Kanang Carmen basurahan man na. So ay istasyon ngadto sa radyo. Buta kay sirado naman. Kanang I think somewhere in the Tibungco area. Nga po istasyon din na. Diri sa may kabantian. Nga po istasyon. Lagi hapon. Nagtuo kang istasyon, gasolinahan lang. No, ay, daghang istasyon bisan asa. So, mo na yung problema kay, bisan gani diri na siya, tungod kay, ambot kung makita bagyod sila, I don't think so. Ang uban na ko no, kanang passion ng kuno nila. So, kung passion ni mo na, lipat ka na imong radyo, kay bawal man na sa balaod. So, daghan nga, napag-iusa na illegal na sila, nag-Facebook live pag yun. Di samot nga nakita na hinuon sila nga illegal sila. O live sa karon sa mauni nga frequency. Di sa ato, panigamit sila frequency. Problema sa amo, kaya siyempre, inspeksyonon na mo. Unya to as kwarto. So, ano mong sulod dito? Mong sukwa sa kag-search warrant bago ka makasulod. Lisod po kayo para sa amo ang ipatuman na siya. Considering nga, ang diferensya din ha, kinilig transmitter. Pwede nimo orderon sa Shopee o sa Lazada o online, i-deliver sa imong balay nga di mo ginapwede. Napakay permit to purchase nga lokaton sa NTC. Kinala mag-present pa ka og mga permit to broadcast nimo bago ka kapalit og transmitter. And these transmitters are not NTC type approved nga nakasulod diri sa ato sa Pilipinas. Muna among usa sa mga problema pero pasaligan ni sa among komisyon they will look into it kay pangitaan na mo og pamaagi nga makuha na siya kay one time nga among I think ang komisyon ilahang sulatan ang Lazada o Shopee nga dili mamaligya ana nino mang Shopee di Lazada nga wa man tindahan. Hindi na nung mamaligya, wa mamitindahan, maupo na ang nahimong problema tungkol kay platform or maguning mga online shops. So, naagya po yung mga problema. But definitely, di mawala niyo sa broadcast. Bisan pag na ay Facebook Live or na internet, di mawala. Kaya sa mga lungsod, minus ba ang internet? Ang naa din ha, anong broadcast yun? Okay, thank you, Sir Nelson. Kay Ma'am Ginag, ask na kong update regarding atong registration sa mga social media accounts sa mga politiko. Kumusta na ba na-implement na ba ni siya?
Actually, dili manggod sa amo ang monitoring. Sa taas. Sa taas ang Pero monitoring. ongoing na sa Online man pod good. Ah. Online. Dito sa website, na dito ang kuan. Oo. So ma'am, paano napakatanan ako ma'am, what if ma'am no, kaning may mga supporters ma'am na maghimo sila ilahang page para sa kanang nga politiko. Unsay buhaton ani kay basing yung hatag nga copies during the Yeah. kapiyan sa Bagong Pilipinas is kuan lang katong sa mga kandidato lang. How about the supporters? Actually, all man yun. All All yun. Ah, Oo. Oo. so So, kung wala siya na kung wala siya na register, wala pa siya pa-accredit, parang ang kuan ato is, of course, they will be notified, tapos ipatanggal. Yun lang. So, how about yung mga paid, ma'am, na nagkuhan lang sila, kumbaga uso ba yan sa mga content creators is kaning collab ko, no? Collab. Oo. I really cannot answer that one kay ano magud na siya dito sa among Education Information Department. Sila gid ang nakatutok ana na ano ba na sa tawag ana kana ang mga activities naga-monitor. So, wala pa ka. So, based sa katong gihatag sa inyo nga copy sa resolute COMELEC resolution na siya, ma'am, no? Kailangan ko ba magpa-register itong mga for example, mga media influencers na nag-accept o kaning kuano, nagabayad mo gina sila, hindi mo posible wa nagabayad. Kanang mga influencers niya na ay mga daghan nga mga followers no nga mga nagpapabayad sa mga kandidato. Dili po. Kasi ang nakalagay doon is yung mga pages nila, yung mga katong mga sa social media nila na mga ano tawag ana kanang mga ginagamit intended really for the active campaigning of their candidates, but then again very broad man din kasi yung resolution, and really on our part we really cannot answer as to yung ano ba, because the department that monitors and that accepts the registration is our information education and information department. So, pero ang in general rule, ma'am, ano ba? Appeal ba gid sila? Dapat? That I cannot answer as of this time, sir. Okay. Last na lang, ma'am, with regards sa kining transmission, it's because na-observe na ako, pinapod ba ka election ako na COVID. Mga upat pa lang. Upat lang. So, during the previous 4 elections, is lagi tendency yun na katong mga gikan sa far flung areas ng mga members sa katong mga board of canvassers, local board of canvassers, ito sa mga kunis kinahanglan pa naman to for example sa Davao City madto pa sa CBOC diri sa may Sanggunian kay ilahang kuanon ba kay dili man na ma-transmit ito, so ilahang i-kuan dito ang i-send ng CF cards ba itong niya SD na to SD para i-extract tong kuan dapat ba yung aning hapon na Kasi required ba gyapon ang katong board of canvasser dito sa cluster level nga mo kuan man hindi muna gyapon. Ang nahitabo mo gud before, ang ubang teachers magdali-dali gid na, especially katong sa mga lagyo gani kayo nga kasi right after transmission kasi they will still yung ihatag po nila ang katong mga SD cards na dito ang result, no? So kaniha based on experience ni ang mahitabo instead na mag-try sila og transmit, may na lang sila nga dili ka transmit kay pangit ang panahon ana ba, so dalaon na lang nila for security reasons I guess also kay kung makadlaw nang sila dito baka maglisod na sila o panao and everything. Ang karon ang gihimo sa COMELEC yun nga kasi meron talagang mga contingency yung Starlink talaga ang gigamit ng COMELEC kay satellite man daw na satellite ang gamit, so mangita lang siya o magkanaana lang siya o signal, so makakuha gid siya signal. Oo, and we do hope na makatransmit gid sila dito sa ilahang presinto. So di ba ambot lang mo kung aware ka sa review no on the use of Starlink, especially katong
katong remote good na kanang kitag asa pwede pwede katong sa katong mag-static nila nga connection nga pag katong sa remote daw pag daot ang panahon maglisod og Ay, a fair weather ang pero sabi. dapat fair weather tapos ikaduha ang priority is katong traffic sa within the area apil po ba na sa consideration ninyo That I cannot answer kasi sa tech na siya na department pod. But yun ang assurance ng ng commission sa amin na makatransmit. Actually, we did yung field test ng transmission last mga 2 weeks ago. Pero kasi dipili lang man po nilang area, no? Of course, here in Davao City, sa Board of Canvassers, dito sa SP, and may pili na mga lugar sa Digos and Davao City. At Davao City kasi nasa sa syudad ang ilang gipili na mga areas ba. So definitely may signal talaga. Oo. Pero nag-test sila sa transmission. And yun, started ang gamit nila, madali lang. Madali lang. so wala gitestingan nung from punta ay sa milisod ng lugar dire sa signal Wala. Kalinan For Davao City, Turil and Agdao ang gigamit nila na presinto, eskwelahan. And for Digos, nakalimot na ko sa eskwelahan, duha po. But, wala may instance na wala nakatransmit. Wala instance in the past election since 2010. 2010 man ta nag-automation. Naka-transmit man yun. Oo, naka-transmit yun ang ato ang mga presinto. Naka-transmit ang ato ang mga Board of Canvassers. Ang Board of Canvassers is of course naa sa mga munisipyo, naa sa probinsya. So, i-allow niya po ninyo, ma'am, na ang mga katunasan mga cluster sa precinct ng mga Board of Canvassers is modto na lang dito sa CBOC. Yeah, kung dili gyud sila makakuha dito, although may provision sila may provision talaga sila kasi maraming maraming contingencies nagamit sila ng telco, tapos kung dili gyapon magamit mo na tong Starlink na duha po ka klase, katong naisungay o katong walay sungay, unsa to, dili na ko kay balon no, kay dili ko techie, dili ko anak ka techie. But nila during our convention, during our executive briefing dito sa Manila last week, i-present nila yung ano talaga ng Starlink ang nag-present sa amin. But then kasi bago ito sa part sa COMELEC, hindi pa natin masabi. But yun, marami silang contingencies just in case na hindi talaga maka-transmit. So, ang quad pa lang ma'am is ang assurance na maka-transmit within sa area sa katong mga in charge sa canvassing. Sa canvassing talaga, makatransmit talaga yan kasi nasa city yan. Kung nasa probinsya, nagin na sa kanang capital towns. So naman yun ay mga signal din Ang katong mga areas dito, dili man to Board of Canvassers, kung ano naman to, electoral boards. Electoral boards naman to na dito sila mag-transmit. Oo. But yes, part of the contingency, part of the plan, di sila pwede mag-stay dito kung di sila mangita sila o areas nga na signal. Moadto sila sa tapad nga presinto. Kaya na may instance nga kaning eskwelahan, kaning classroom walay signal, pero ang tapad na kanang mudakop-dakop lang ba. So yun, may mga contingencies yan. Thank you po, ma'am. Yun na sa pan to Major Dalare and Major Gadot. Kumusta karon ang PRO 11 and 10th ID sir after this nahitabo na political squabble sa ato ang kuan karon no? Anabay pinapahiga yung loyalty check sa inyong kuan hotong. Ang Philippine National Police, particularly Police General Office 11, dili may affected sa mga nahitabo karon. And then wala po gihimo na loyalty check kay amo ang loyalty naman sa flag naa sa katawhan nga amo ang diserbisyohan. Okay, Sir, in relation to sa to ang opening statement kanina regarding sa to ang mga current activities sa dismantling sa SMRC, nagpakita gini siya nga
10th Infantry Division sir is remains focused yun no sa among mission no kaning peace law enforcement development support operation. So in terms sa mga nahitabo karon no nagpabilin mi kay dili man pud niya maapektuhan ang among trabaho sa among particular nga trabaho in the suppression of insurgency, particularly ang ato ang SMRC no. Pagabot po sa loyalty check no, I have been almost mga 12 years na po siguro apil akong training, mag 17 na apil akong training. Never na siya sa among organization no, wala para dili na siya maulit ng mga pangutana sa military. There's no such thing as loyalty check no. Kay ang ang oath is ato man no, na constitutional siya to protect the people in the state and to secure the sovereignty and the national territory no. Lagi perminato ingon nga we uphold no the that same constitution also says there no nga the AFP must obey the chain of command no and the rule of law no. That same principle and practice has led us to an insurgency free region, and we believe na mao pa gina siya ang gihapon nga principle ang magpadayon nga mas mapakusog pa nato atong peace and security sa tibok southeastern Mindanao no. So salig mi sa wisdom sa among mga commanders sa amo ang chain of command, and with this nakita nato ang resulta since the Army Transformation Roadmap no, starting from 2010 and up until now no, hangtod 2040 no. Ang among organization nagpabiling nga professional. So, Okay. Thank you, sir. Much as we want to rebutt and oppose, sorry, sir, pero mukatol man gid atong dila, so nga maka-oppose man gid ta. But anyways, no, chain of command and chain of command o rule of law, even if professionalism, even if questionable, yung na obvious na yung mga ganon, sir. You know, I think you know what I mean. yes ma'am, yeah, kung ibutang sa context sa chain of command no, from private no sa pinakaubos nga sundalo, na siya team leader, na siya squad leader, na siya platoon leader, na siya company commander, na siya battalion commander, na siya division brigade commander, na siya division commander, na siya unified command na commander, na siya commanding general sa major services no, or FOIC sa Navy, field of flag officer in command o ang ato ang forces of the Philippines no. So we determine the chain of command from our immediate commanders no, kung ang saang giingon sa mo ID, which is the Eastern Mindanao command no. So dira na siya no? So katong mali nga atong ginaingon, as far as our immediate unit is concerned, the Eastern Mindanao command is performing its mandate in securing the peace and order diri sa to ang Southeastern Mindanao. So whatever kung unsa man atong ginamin nga kung mali no, maybe daily active infantry division ug ang Eastern Mindanao command ang maka-experience ana sa karon pag-abot sa atong implementation sa ato ang mission no. Wala mi nakita irregularities sa among mission karon sa 10ID in performing our job no, in securing and suppressing insurgency in the area. Okay, thank you, sir. Maybe leadership sa higher ups. Si Sir Nelson Karug dapat ni sa podcast nagyaw-yaw na gid siya for sure na momentaryo na ni. However, nakansip lang ang iyang no. Okay, daghan pa kayo mga utana por si ganina pa ni sige panguhil si Longlong, Rodrigue, Miss Jandy, tapos si Bui, si Karin, yan. Oh, sige. Ilong dia sa ito content ka rin. Okay, good morning po. Kay Attorney Gay lang. Attorney Gay, update lang po. Siyempre, January, election period na ta. And then, nana ba tayo update kung diri sa Davao region, nana ba na declared as nuisance candidates, nana tong official na to. When are we going to expect na nana tong listahan po? Ang official list, I guess na naman sa website.
Oo, okay, dili mag ang amo ani is of course receiving na sa COC, no? And then submission dito sa LODEP. Sa law department na mo man sila man dito ang magsala. And naana sila gi-post I guess sa list of candidates sa website. As to declaration of nuisance candidates, wala baya. Uy, naabot pa sa amo ang opisina. Follow up na lang. Ma'am, what are the grounds to we consider to declare an individual as a nuisance candidate? Yun nga, yung magsamok-samok lang sa election. Ang usual is yung ilado na kandidato and then padaganan o ng same name. Oo. So, yun. Maraming cases yan. And also yung previously, daghan gyud ni dito sa probinsya, kanang ganing tag-iya daw sa Pilipinas, magdala-dala o kanang sana. Oh, yung ilahang kanang dili kanang nado sila kasulatan katunggikan sa kanunuan, sumudagan sila. So yun. I do not know karon kung naapabato sila ng mga tao kasi every elections na agit sila. Sa norte, ano gito? Amo na lang kuan-kuanon ba nga, sir, notaryo ang imuhang COC, manotaryo pud ba? Oh, sa tinuod lang. Ay, tapos pagkahuman, ma'am, asa ta mga yuog ka ng bugas, ma'am? Dito sa DSWD. Ano. Okay, so, those are the people, the usual. But, yun nga, ang nuisance candidates is, ang definition man God under sa election laws is, katong mga tao na walay intention really to run. Ang ilang intention really is magsamot-samot lang or they do not have yung capacity to conduct kanang massive campaigning, yung mga ganun. Ma'am, since wala pa naka-abot ang kuan ma'am listahan, can they file a motion for reconsideration yung mga na-declare na nuisance? Yes, of course. That's part of due process. Mga gaano katagal yan? I do not know. Kasi hindi yan sa amin. Doon yan sa taas. Okay. Dito tayo sa ibang topic. If you can remember, ma'am, COMELEC Chair George Garcia announced na right after, as soon as the aspirants file their certificate of candidacy, the COMELEC will impose the premature campaigning rules. And as we see along the highway, may mga posters na mga party list, and even yung mga politiko, may mga ads na. So, can we consider this or can we call this as premature campaigning? Can they be obligated as expenditures? Kasi, karon mo God, it's different yung automated elections sa manual elections. Ang campaign na mo before, like, grabe yung campaign namin sa barangay, no? Na meron talagang, premature campaigning. So, right after you file your certificate of candidacy, even if wala pa nag-start ang campaign period, considered ka na as candidate sa manual elections, of which yung sa barangay elections. But in automated elections kasi it's different. Early kasi ang submission ng COC for purposes of printing the ballots. Kaya, andun yung Pinera case. Yung Pinera case na you will be considered as a candidate only upon the start of the campaign period. Oo. Ang campaign period na to for national positions, mag-start Feb 28, I guess. Tama ba ako? Feb 28 and March, nakalimutan ko na for the local. So, yun, dun pa mag-start. Wala tayong premature campaigning to speak of for this election, for automated elections. Kasi nga, ang kasi ng COMELEC is early sila magpa-file ng certificate of candidacy para makorek pa nila ang spelling, typo error, and then para yung mga nuisance ma-weed out pa ang hindi pwede, yung hindi isali doon sa official ballots. Kaya, mag-start ang makonsider ang kandidato as candidate for all intents and purposes from the start of the campaign period. So far, ma'am, may nag-file na ba ng
a case against a candidate for premature campaigning Yun nga, wala tayong premature sa Davao campaigning. Region. Wala tayong premature campaigning eh. Free for all pa sila. Kaya makita mo na maraming mga posters, maraming mga, even sa Facebook, daghan kang makita. Kasi walang premature campaign to speak of. Yan, matanggal yan lahat. Yung mga, especially yung mga malalaking posters, pag-start ng campaign period. Kasi they will have to follow yung 2x3 na requirement as to yung tarpaulin. Thank you, ma'am. Kay Major Catherine Del Rey, ma'am, good morning. Do we have the result na po ng investigation sa katong na-relieve na mga police officers na to? As of now, wala yung gihatag na result of investigation ang RIAS sa ato karon, and then and wala po ang sa Dilos pa. Ang karon pa lang is itong reassignment nila sa other regions. This is part. Okay, katong mga na-reassign, katong mga under investigation. Okay. Yung reassignment, ma'am, kasi na-relieve na sila sa, actually, na-relieve na sila sa pwesto, diba? And they were transferred or reassigned. Some of them sa Davao del Sur, from Davao City to Davao del Sur, some of them. Hindi pa po ba yun sapat? Yung reassignment nila? At saka na-reassign na naman sa Mimaropa, sa PRO. Can you explain that? Ang katong mga na-assign sa Davao City Police Office, di ba, na-release sila. So, na-reassign sila sa other police provincial offices. Pero, bisag na-reassign sila sa ubang police provincial offices, si PRO11 nag-request na i-reassign sila sa personnel and holding accounting unit sa Krame. Mo dito ang request. Actually, kung akong gi-check karon ang request dated July 30. Okay. And then pero na-disapprove to, and then niagi gyapon siya og proseso dito sa Krame, dugay magud siya kay daghang i-confirm na siya, i-deliberate pupud ba yan na siya. So nigawas ang implementation November 25 na instead na sa P-House sila, sa ubang regions na sila i-assign, which is mas nakinahanglan pod og mga officers and men. So mga uban na magpangutahan na ani na lang, effective pud kaya sila didto, na dili man sila taga didto. Yes, effective gihapon sila kay kami nag-undergo gud kami og skills training na apod kay mga experiences ug knowledge kung unsa po to ilang mga nahibaw-an na effective sa Davao City, pwede nila to dalaon sa new assignment. And then of course, normal sa atoa na kung namaadto ta sa laing lugar, get to know the place and then adjust unsay pwede buhaton. Same lang pud na siya sa ubang mga na-assign sa Police General Office 11 na dili taga Davao. Daghan pong mga officers na na-assign sa Police General Office 11 nga gikan sa Luzon, gikan sa Visayas, and other regions sa Mindanao. Ma'am, usually, how long will an investigation take? Depende siya, ma'am. Labi na kay daghan pud sila. And then, ang uban, ang mga nagpangutan na, dito na bigyan sila forever ma-assign. Ang answer po na, no. Kaya ang sa amo, except for exigency of the service, mo serve sa ka og minimum na 6 months sa imuhang bag-ong position, sa imong reassignment, before ka maka-request of another reassignment, balik sa imuhang gigikanan before sa reassignment or other places. Ano na siya sa amo. So, dili forever nga na sila dito, pwede na sila mabalik sa PRO 11 or other places. Muna sa mo, normal din sa mga magtuyok-tuyok, dili na siya something new or makashock. So, regular activity ng reassignment and assignment. Sige ma'am, we understand, but there's a question of the timing. Bad timing jud ang paggawa sa order. Oo. Pero kung imo siya subayon, dugay na siya na request. Kaya ang date sa request is July 30. So, nakaabot siya sa Krame, August 30. So, August na. So, taas-taas po siya ang panahon. Okay. Nasabay-sabay manggod ang request. Salamat, ma'am. Kang Major Gadot. Sir, good morning. Good morning. Sir, na-mention mo kaganina na natin na-monitor na NPA, tama ba? Guerrillas in Davao Oriental. Am I correct? Katong ma'am, katong nag-chat, no, na siya na-receive nga information, no. But of course, sa ato amang good sa 10ID, lahi ang information sa intelligence, no.
ang intelligence report magud kinahanglan siya i-process nga na four-step process pa siya, validation kay of course we entertain all information, no. Daghan pud mig mga information nga nadawat nga layo jud pud kay sa tinuod, no. Naapoy mga information nga murag di katuuhan pero na intelligence value niya tinuod. So ang point diri is kung naayong ganina nga ongoing pa ang validation, but of course nakita ninyo ang atong mga statement ma'am nga dire-diretso, no, sugod tong kaning tuig ka pagka dismantle sa Pedler tong April, mga anak kung nabantayan nato, wala na tani undang og habol sa remnants kay gusto na tumahit ang target before the 2024 ends, ma-dismantle na to ang tibok is MRC. Kung atong tanawon ang mga units niya sa baba, burag mo na lamang guni siya ang kanang burag iyang pinaka mother unit na niya, no, mga leadership na niya. Tanan arm component sa ilalom mapa horizontal or vertical force. Dismantled na nato na katong 16 ka guerrilla France, no, company size na siya actually, nag-range na siya mga 50 to 60. So tanaw na to sa to kadaghan tong 16 horizontal units, no, guerrilla France. Naatay siyam ka vertical units mo nitong mga pulang bagani kumano sila late kung sila kaparago sa una, mo range pug mga tag 60 to 100 nga mga military force gini sila, no, og 5 sub-regional committees. Naani sila yung mga tag-isa, tag-duha, ang uban hurot gyud nagtigom-tigom mo ni sila ang remnants nga ato ang ginagukod. So dili lang ta mag-worry kung if ever makita gid sila sa tao kanang sa time nga ginahunt down, dili lang gid nato siya ma-disclose kay ma-compromise ang atong operation, labi na nga ni surface makita na sila kay lisod sila pangitaon. Okay, sir, as far as validation is concerned, so far, no, sa invalidation, kumusta na ang veracity of that information that you received? Pila ni kabuo ang na-monitor dito as reported, no, sa inyo, ha? And what are the specific efforts nato para dili mabalik, no, ang kining resurgence sa NPA dinhi sa ato ang area of responsibility? Kasi kung walay report, so meaning parang murag walay kalayo kung walay, di ba, ma'am? So pag may report, we consider that as serious. So makaingon ba ta nga gabalik na ang kining guerrilla front? Yes, ma'am. Atong klarohon, ma'am, no, for this year na anatay 58 ka focused military operations or combat operations. We don't do combat operations without intelligence, no, na report, no. Of course dili na to ma-disclose ang mga areas manggod, no. So for that specific scenario nga wala po i-specify, no, kung ang pagkasabot ina taga-oriental ang makabalita o taga sa oriental na kita ang reports. But of course natay mga intelligence reports mo nang naka-come up tag 58 ka focused military operation, no. Sensitive man gud ni. Tanaw na to ang punto nga remnant sila from the last SRSDG Pedler o kaning na-dissolve nga Weekend Guerrilla Front 57. Ang last 2 units nga confronted nato, Weekend Guerrilla Front, Horizontal Force and Vertical Unit ang SRSDG Pedler. Na dismantle nato na sila og dissolve. During that time, dili nato sila makit-an, no, honestly speaking. Gina-monitoran to sila, asa sila, but along the way na monitor nato sila. That's the reason na halos almost more than kung wala ko na sayo, more than 10 focused military operation atong gibuhat kay na monitor nato sila, nakita nato sila, no. So gigukod nato sila, no, gina-attribute pa gani nato ang pagkadakop sa tulo latest sa Cotabato, no, tungod kay naipit sila dito sa nag-disperse sila into a smaller group which as a result mas maglisod na pud sa ilang pangita, no. Kay ang armed threat groups, no, sa ilang doktrina maglisod sila buhi sa bukid kung dili sila mo connect sa tao. So nag-rely gid sa tao kung kanusa sila mo inform sa tuwa. Dili kaya mabuhay ang NPA sa bukid nga wala siya masa. So si masa gid ang ato ang reckoning nga makaabot sa atoa and of course sa tao ang report, no. So with or without that report sa civilian nga naay na monitor, of course naatay ma-monitor permi, no, dili lang nato ma-disclose ang uban
But in terms of resurgence, sa question ni mo ma'am is medyo malabo pa siya. Pwede sila mag-attempt kay mauna ilaha, but as per assessment sa atong mga joint AFP-PNP Intelligence Committee, sa atong assessment o sa atong mga analysis, wala siya nag-fall into resurgence pa. No? Pag armed group ang atong giiskutan, naa sila sa level nga preservation of force. Gadagan, ginagukod, dili makakonsolidate, dili makakandak og ideological, political, organizational work or kining gawaing masa kung tawagan sa Tagalog. Dili sila maka-extort, dili sila maka-recruit, dili sila maka-implement sa PTC nila. So, the more na dili sila maka-recover, no? But of course, expect na to permi, first things first, pag na-dismantle ka, ang first duty nimo is to recover, no? Kung unsa man ang president, wala, ang importante dira wala nato sila pasagdan. They keep us gina-keep nato sila na undaran, no? So, nai-reports ma'am, actually nai-report. Thank you, sir. Karin, and then Will. Good morning po. Good morning, Ma'am Delaray. Ma'am, last Monday na ay reveal or gibutyag si RD na ay naga-positive na unom daw po. And isa ang nag-baligya o illegal drugs, ma'am. Unsa ang update sa ato ang cleansing program, ma'am, na apod ba'y nadugang sa ihap? Sa pagkakaroon, walay nadugang sa ihap sa ginakandak na random drug test sa PRO11. So, during sa drug test, positive tong unom. And then, katong na dakpan through bypass operation, positive po siya pag drug test sa iyaha. So, ongoing ang pre-charge investigation sa ilaha. Sa pagkakaroon, panahon na, gitagaan pa sila time mo answer, kay mo agi magyapon na siya o due process. Ang pinaka dako nga penalty ana is dismissal from the service. So, diha nimo makita na kami naga-implement ni against illegal drugs. So random drug test pud mi kay wata kabalo nagamit pud di ay. And then dito pud niyo makita na wala may ginapili sa amo ang mga operational sa anti-illegal drugs kay bisag na balo may nga police to gina-bypass gihapon na. Ma'am, dito is kanang sa details of ato ma'am sa drug test tapos as sila electric sa confirm. Yes, nanay confirmatory. Oo, nanay confirmatory. Pero syempre, tagaan man po sila o kanang panahon na mo-explain. So, different occasions to siya, ma'am. Different dates nga random drug test and different units. Isa na diya sa gipang drug test na to ang kanang drug enforcement unit namo. Asa yung side ma'am? Naay nag-positive sa Davao del Sur, Davao de Oro, Davao Norte, and Davao City Police Office. Different ranks, walay officer, puro non-officer. Dili na ko ma-discuss ang mga names, kay confidential na siya. So, kung i-total yun mo nag-positive, 7 yun siya, including tong na-bypass. Yes, katong gibaybas, positive po siya sa illegal drugs. Okay, ang sa bypass, Davao de Oro area. Sa verse nga mahitabo sila, ma'am. Dismissal from the service, ma'am. So, warning ni siya sa mga PNP personnel na dapat dili mag-get into illegal drugs kay sayang inyong servisyo. Thank you, ma'am. Hello, good morning. This is Sir Nelson. Oh, ma'am, kaniha. As much as dili din nato gusto mahitabo na may ana, dili po nato kontrolado ang lihok sa PNP personnel mo nang naatay check and balance, natay tawag namo na cleansing. Wala man gud kabalo ko unsay na influence sa ilaha sa gawas. Mo nang nagabantay pud ni, no? Sa mo ang mga isig kauban. So kung nai-info nga uy murag kato siya na ay naga-take na illegal drugs, pwede rin mo conduct o i-target din na mo. I-target. Pwede yan, ana. Since member sila sa drug enforcement unit, saan mo sa DPU ma'am? Okay, dili naman sa drug enforcement unit ang nagkandak ta o paano, halos tanan unit sa Police Regional Office 11. Magpabili ng unit, wala problema. Kay dili man na siya ingon nga sala sa unit nga nung nag-take siya o illegal drugs kay bisag ang
ang commander din ha, kung mugawas na ka after sa duty, dili naman nato mo monitor kung unsay lagi nabuhat sa gawas. So, munang kana ng mga units constant ng ilahang mga kanang check, kanang drug test. So, magpabilin ang ilahang unit walay problema, pero syempre, ang katong nag-positive, gitanggal na sila sa ilahang assignment, and then gidisarma ka na po sila. Automatic na siya sama. Ay, i-check lang sa nako kung transfer na sila sa regional atong RP-HAW. Neophyte sila, ma'am. Dili tanan neophyte. Hello, good morning. To Sir Nelson. Sir, with the implementation of the analog shutdowns sa NCR beginning end of the year, when possibly sa ma-implement sa Davao, and ano po siya ginapatuman? And how about those mga marginalized na walay digibox? Would they still be able to enjoy watching free TV? Thank you. Pero magpabilin magyapon yung kanang free-to-air TV na to, di mo mawala. Kaya they are covered with the franchise. Naanda sila yung franchise. So, hangtod valid ilang franchise, kinyang lang din sila mag-ire. Now, kanang mga sulod na sa mga digital, naman magkuy gitawag na itong transformation. Ano, nagtuog ako sa mga bukid-bukid, mga way ka-afford. Sige, ganin na silang palod, ganin ka-TikTok ng uban. Mas kuyaw pa na silang TikTok doon, kadaghang pa silang mga viewers. So, ino na ito nga, murag, paingon naman ko dihang Pilipinas, kalibutan na tananta, ma-digitalize. So, kanang sa sugod-sugod pa na ang kanang digital na to ang TV. Pero di yun mawala ang kining mga free-to-air. Kanang broadcast, ipunguntaan naman kaniha. Pwede mag-broadcast o gamit ng internet. Pero ano na po may gamit o ka ng mga broadcast? Tungkol kaya di na mawala. Hangtod, well, siguro mga 50 years, 100 years from now, naalang yapon na siya nga butang. Although, nagasaka na ang gitawag na ito ng mga technological advancements na ito. What is a possible ma-implement? Ang digital TV? Ang analog shutdown po sa... Dili na ito ma-implement ang digital shutdown. Ang katong monolog, dili pa na siya. Tungkol kinamang ko franchise. Siguro, I do not know, kung wingon ang Congress karon nga dili na namo ni i-renew ang ilang franchise. So, dili na sila makagamit sa free-to-air TV, whatever. Thank you, sir. Okay, morning. Okay, Sir Gadot. Sir, since na-mention mo ganina, 5 na to ka lungsod no, sa area sa Bukidnon, ang i-declare na as insurgency free. Ma-consider ba na sir nga posibleng sa EOR sa 10th ID nga posible this year or next year ma-consider na siya ma-declare as insurgency free? In terms sa declaration, sir, hopefully, sir, no. But ako lang klarohon nga, dili control sa 10ID ang mismong declaration. Actually, nataman lang mi sa dismantling. Kami ang nakatas no sa PNP nga mo recommend through a resolution gihapon sa JAPIC nga dismantle ng isang wala kalaban, in short, ana. Pero ang declaration sa insurgency free kay LGU ang mag-determine o ang civilian sector. Kay naay mga factors nga i-consider po sila nga sila gid makaingon nga wala na sila ma-experience nga any threat or something na ano. Despite nga wala na kalaban sa area. Napay mga other things nga baka hinay pa ang barangay, mabalikan pa, nga napay mga issues nga unresolved or napay mga legal, no, mga underground na unang ang uban, NPA free lang ilang mga declaration. But definitely, ang declaration is dili gunit sa military. Is civilian perspective ang insurgency free na declaration. Sa EOR sa 10th ID, sa mga pila na lang kalungsod, ang nabilin karon nga wala pa na declare sa insurgency free. Kung sa per munisipyo, sir, actually daghan pa, no. Diri sa ato ang Bukidnon nga side
na pay upat, no? But mo tay gina-target karon hopefully katong upat nga pinakaduol gid nga mag-qualify nga og nay-effort ang LGU nga i-deklara kaning upat nga remaining sa Bukidnon, no? Kaning Maramag, Quezon, Don Carlos ug Kitaw-Taw kay declare naman tong 5. Other than that, like the whole second district of North Cotabato, sa Sarangani province natay Glan, Malapatan, Alabel, Malumon, no. So samot na diri sa sa Southern Caraga. Taas pa ang threat sa kining ato ang mga neighboring Northeastern Mindanao Regional Committee or yung Northeastern Mindanao Committee in EMRC. So sa atong area, sa joint operational area, wala na tay kalaban actually, no, sa declaration nato sa ato mga dismantling. So it's up to the LGU o police, no, kay kauban man na sa Peace and Order Council maguna siya nga resolution kasagaran or municipal Peace and Order Council ang resolution na itabo. So na dito kung unsa pa ang ilang mga concern nganong dili ma-declare pa. But sa side sa military ug sa police sa dismantling within the Region 11 of neighboring na dismantle na ito actually. Thank you, sir. Okay, Sir Nelson. So, ngayon nagkukuhan, net income na to karon ito sa NTC, mas itaas ba siya compare last year? Salamat, inaanak. Ang as of October 2025, nakakolekta ng NTC of 177 million in pesos, and we are targeting 200 million pesos before the year ends. Pero nga mo rabiyang quota, no, 120 million ra. So sobra mi sa gitawag na to nga target because of the mobile licensing og ang nakalami kung kay murag daghang nanguha og kanang permit sa radyo kay tungod atong sa gunson nga bagyo sa Manila. Kadaghanan na yung nanguha mga barangay local government kay in preparation po na kung mahitabo na sa tuwa diri unya wala kay communication magka-problema gyud. So daghan-daghan mig na process niya na hopefully dili gyud unta mahitabo nga dunay mga pagbaha nato. Pero dili man ta safe sa mga gitawag nga calamity. So para magamit nato ang kining communication equipment during calamity, even after the calamity. So mo nang naay mga nanguha karon tungod this is the product na sa katong mobile licensing namo nga mura bag educate na to ang mga katawhan nga ang paggamit niya ng mga communication equipment is kinahanglan jud og mga permits gikan sa NTC. Good morning, everyone. Attorney Gay, Major Gadot, would like to clarify, kini ba mga 8 grupo nato, no? Doon na ba ni sila kapasidad na mohimo aning kitawag natong permit to campaign o pay to win, labi na during election, and labi na po sa mga hotspot areas nato diri sa Davao Region. Also sakop AOR sa kining 10th ID. Yes, ma'am, no. Actually, kung kaya lang gid nila mo adto sa isa ka tawo nya magpadala ng papel, no, pwede ra gid na siya buhaton. But as far as the monitoring of NID is concerned, no, wala tay monitoring na permit to win, permit to campaign. Mugsaba maguna dayon gyud ang ato ang mga politiko kung naa, no, nya para masabtan lang po sa tanan na magud na siya factor ng kusog sila, no. That is the way nga makakuha sila og ma-entertain ang ilang implementation sa permit to campaign o permit to win tungod kay maka-show sila og ilang force, maka-show og might sa area, maka-inflict og kanang terror, mahadlok ang tao unang kung ano, no. But kung atong tanawon insurgency free ta, walay harassment, walay mga gi-attacking ng mga police stations, mga harassment sa mga detachment, walay mga extortion, other atrocities, NPA initiated violent incidents kung anong tawagon. So wala sila panghadlok karon sa tao. But to
frankly answer tong pangutana. Pwede ko na sila maghatag. But dako na kayo ang possibility nga katong gihatagan mo coordinate na gid sa proper authority like police para dakpan gyud nya maging aware po dapat ta kay basig ginagamit nila ang pangalan na po sa mga NPA nga makakuha permit to sa badala maka-extort nga basig bugos lang mo nang mas taas nga hinungdan nga dapat i-inform na to ang authority nga bata potential wala sila yung mga anak. Thanks po, Major Attorney Gay. And also, unsa po dato ang mga pamaagyan ng Attorney Gay if na ay mga politician na mag-coordinate, kumbaga umudawat ato na offer nga permit to win, permit to campaign and pay to win aning mga NPA po. Actually, ma'am, so far wala ko'y hinana nga mga instances sa among gud mo abot kay i-forward yun na mo na dito sa ilaha mo kung concern. Oo. Yun. And ako na lang po i-clarify, as mentioned ni Sir Nelson kanina, is there really two gitawag na to, the election next year? Two election. Nakaschedule talaga. Of course, yung national and local election, midterm elections natin, May and December for the barangay and SK election. So wala siya na dahil itong ilang gingon nga i-move for 2026 sa training? I do not know. As of now, standing gihapon ang schedule nato for the BSKE sa December. First Monday, I guess. Ayan. Thank you so much po. Okay, Don and then Carlo. Napabiya na yung question si Grace. Okay, good morning. Diri ko kang announce na ko si Ma'am Dilari. Ma'am Dilari, naman ko yung mga reaction sagad sa mga Dabawenyos. Medyo nabalaka po sila. Kumusta ang Davao? Safety pa ba gihapon? Okay. Nagpabiling safe ang Davao City, whole Davao region. Nag-enjoy gihapon ta o kaniyang peace and order sa katong movement o reassignment sa 65 ka 20 personnel sa other regions. Wala to siya naka-apekto sa current security environment sa Davao region. Katong 65 Major, na-replace, ginapulihan gyapon sila or na mga bag-o ni abot? Sa pagkakaroon, wala pa information kung na ay mo abot na bag-o from other regions. Okay. Diri ko kang attorney. Attorney, going pa magyapon na to ang katong mga noisan candidates or na namatay listing from central office? Karon sir, sa regional office wala may nadawat. Ang kuan man gud ana kay naana siya dito sa mga munisipyo, kay dito man gid ang kuan filing sa COC. But so far, katong gi-submit na mo dito wala pa may kibalo kung kinsa na declare dito ng mga nuisance kanito. Sir Nelson, kining mga illegal nga operation sa mga FM station, nabatay specific kung pila na ang na-apprehend or naka-listing, especially sa mga nasa mga probinsya? Well, as far as inspections are concerned, 14 ang daghana. In fact, nalukop na namo ang the whole region. So after nga inspection unya kolorum, amo na i-recommend for the issuance of CDO. Kaya ang among central office lang gada maka-issue niya na. Wala may power din sa regional office. So sa among na-recommend dito for this year, na siguro yung mga napulo ang nibalik nga mga CDO na kuan na to. Ang controversial lang diya kadto sa Isiminay, if you remember. Pero kaning mga ginagmay nga mga na pa-CDO na mo, diri sa Davao, Tulo, naapapod mi dito sa Tagum, naamapod dito sa Davao Oriental area. Unya diri sa mga Davao del Sur, murag upat na din ang na-issuehan og CDO. So ang amo raman po, pag-issue sa CDO, amo ra isiguro nga nag-shutdown sila. Ang problema din paglakaw na mo, wa pagani ka kaabot sa unahan, nitingog na po. Unya, muingon pag yun sila nga, sorry for the inconvenience, we have a little technical adjustment. Imang ka, technical adjustment at CDO. Pero, balikan na po namo to,
kung naanaboy bagong CDO. Mao na ang among problema tungod kay ingogin ako nga dapat siguro confiscation. Pero tanaw na mo dito sa among procedures kay kung i-confiscate mo ang transmitter, naaman sila reserve. Backup transmitter. Mora gyapon. A little technical adjustment. Napay advertisement. This technical adjustment is brought to you by. Nakakwarta, panoon sila. So, ginatanaw ni sa among komisyon karon kung paunsa na mo ma-strengthen ang kanang mga proseso namo nga as much possible mapadali o para nga kanabang mahadlok yun ang kining mga operators. Pero ingon ako, gingnan po na ko kay gikan po sa broadcast. Kaluoy po rin mga tawhanan, no? Passion na bagitaw ng broadcasting. Kunya dili masiguro krimen ng mag-broadcast ka. But we have to follow the law. Kinihanglag franchise, kinihanglag PA, kinihanglag mga permits and licenses issued by NTC before katagaan sa NTC o call sign o tagaan ka o kanang frequency. And that's the time nga pwede na kakabroadcast. Mo nagingnan ako ng mga operators nga makaubaw na ito sa buhat, yun ako nga, pag-secure yun mo o papers from NTC. Parang dili bitaw koloro mga inyong operations para may naabay legalidad ba sa ilang pag-operate. Mauna. Nala ko'y pahabol, sir. Sa whole Davao Region, pila ka FM station ang ginamonitor nato nga sige balik-balik sa ilang legal. Inanipod. Halimbawa, nagamit ka karon og 100.1 megahertz. Pag amo ka karon gi CDO, di umana. Sunod si Bana, 100.5 na po na siya. So another na po nga CDO. Muna rin yung trabaho o monitor ni mo. Kada kagreklamo sa scam, kada kagreklamo aning mga ka-operate o radyo nga mga permit. So, kaya mo gani ingon sa among commission, bako lang may nag-meeting last week, director's meeting, we will strengthen the puno. Butangag ngipon ang kining mga implementation sa NTC if there is a need para nga may mga balaod kami nga kinahanglan i-amend or i-repeal or whatever, gina-recommenda namo sa Congress na mahimo sa labing madaling panahon para dili mahimong inutil ang NTC. Right. Good afternoon na to our distinguished guests with the due diligence and for the sake of time management. Duwan na lang akong pangutan to Attorney Innumerables for clarification lang po in regards with the local absentee voting for April 2025. What is covered within including the media and what will they parang sabihin na natin i-shade nila national and party list lang po ang iboboto nila and not local po. Yes, for the local absentee, siya, national possessions only. And nadungog na mo dito sa taas na for local absentee, dili na siya manual. Na siya, muagi na po siya machine. So, i-machine na po daw siya. Last on my end to Bombo Super Nelson Cañete. I needed your reaction as a former broadcaster because there is a plan that TVP is considering or kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas is considering to include content creators as for the context the vloggers that radio stations also stream their programs on YouTube and Facebook. Would you agree to that idea na isali na ang mga content creators such as vloggers who are working for the station to be members of the kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas? Well, as a broadcaster, not as an NTC. Kasi dili na magud ang media ron, api naman ang social media. Pero siguro, tanawan po na ito diya sa social media, kasi pwede. Kanang kakulab-kulab din kay manglingko dito sa kama. Pwede ba na ito na kwaon nga yung membros KBP? Kanang mga
Unsa pa to tong gasayaw og nya na kaldiro diri nya gahubo niya maganana ang kaldiro manuban siya. Kana ba content creators po na sila. So mao na gyapon ang problema si Councilor Deco Campo nga diri sa Davao nga nangutanan. I-define na nato ang media. Kinsa ang media? Kini mga content creator, mga media man po na sila, pero I don't think so tanan sila media. Tanan ba nga nagyaw-yaw sa microphone, sa broadcast, media pa po gyapon? Kanang mga binayran, unsa man nato na. Kanang mga namaligyag tambal, unsaon na ko na. Namaligyag numero, sila ba matawag ang media? So, salaon na to ang pulong media, salaon po na to ang magpamimbro siguro nga i-appeal sila sa TVP. Kay dili tanan nga media ang uban niya 1/4 na gid siya. Kay murag di gid siya ma-consider. I think unfair po sa katong legitimate media nga i-appeal tong medyo dili sakop sa ilahang level. Okay, thank you so much. Si Grace ba, naapay mga pangutana din nakamonitor ba si Grace para kay Sir Gadot, sir? Ang unang pangutana ni Gracia, sir, what steps, given the calls from certain sectors for the AFP to intervene and protect the Constitution, how does the 10th ID view its role in upholding the integrity of the Constitution, especially in light of concerns about government abuses and corruption? What steps in the 10th Infantry Division taking to ensure that its operation remain focused on and are not influenced by political pressures or accusations of government misconduct? Ako na lang isabay tanan, sir, ha? There have been calls from various groups for the AFP to act in defense of the people and the Constitution. Does the 10th ID believe that such calls are warranted? Or does the military see itself as having a different responsibility if in this context? So how does the AFP, specifically the 10th ID, maintain a healthy relationship with civilian authorities and the public amidst growing criticisms of the government and calls for military intervention? Sir. Yes, ma'am, no, as what was stated, no, sa sugod nga pangutana ganina, no, I can only speak for the 10th Infantry Division. No? Nabanggit na to ganina nga normal, no, ang tawagit sa mga aning panahon mangitagi sila masandigan, no, or masampaan, no. Ang ano good is magpabilin lagi na professional ang among organization as long as legal orders man atong makita niya naka-focus ta karon, no. Dili affected ang 10ID sa unsay mga nahitabo karon, no, sa tuang political landscape nga atong makit-an. Nagpadayon ni sa among paghuman gid ani, no, ang total victory ang among mission ever since the establishment of 10ID from 2006, no, August 19, 2006 and up to now. Mauna ni ang pinakaduol nga tuig ug panahon nga maingon ginato ang total victory, no, diri sa atong area. Declared na nga atong insurgency free pero wala pa gid nato na hurot tanan, napa ang remnant sa SMRC, and I think that's the best way nga mapakita namo ang pagsalig o namang pagsalig sa katawan sa mga dili para sa mga uban nga butang, no, na hiskot na ko ganina, ma'am, as long as ang immediate commander, which is the Eastern Mindanao Command, no, is performing their mandate, no, sa Southeastern Mindanao Command. At the same time kami bilang gitas, no, sa ISMINCOM nagpadayon po sa protekta sa atong katawhan diri, and with that wala mi nakita dira nga irregularities, ma'am. So manong ginaulit-ulit nako ang Eastern Mindanao Command is tungod lagi sa ato ang pag-obey, no, as what the Constitution says, no. The AFP must obey the chain of command and the rule of law, and same principle, ma'am, atong ginabuhat ever since 2010 at na-implement ato ang ATR. Mo ni ang amo gituhan nga hinungdan nga nung nakabot nato ang kahimtang karon pag-abot sa peace in order.
Okay, thank you so much. This is the one of the longest no na press con atong ko alas 12 na ba ya? My gosh. Okay. Sir Gadot, salamat kayo for joining today's press con, sir. Thank you kayo, sir. Mabuhay po kayo. Ma'am, with your, ano lang ma'am, indulgence, sa uban, no, na late na magikabalo may, pero baka pwede mga 2 minutes unya, pag naman na, i-award lang na mo ma'am, kung ato ang stakeholders recognition ni Commander sa ato ang Davao Peace and Security. Okay. Thank you so much, sir. At kay Sir Hapala. Sir Nelson Cañete, bossing, salamat kayo. Edi, thank you. Wala na ikanitingog. Okay. And of course, our COMELEC, Ma'am Gay. Thank you kayo, ma'am. Salamat. And mabuhay po, PRO 11. Thank you, ma'am. Sanay na tayo sa mga, ano ma'am, no? Mga intriga sa ating mga police. Anyways, normal. Okay. Sige. So, mabuhay po tayong lahat. Davao Peace and Security Press Corps. Thank you so much. And God bless us all.